Sino ang paborito mong ka-eksena? As in tao? Ano, papaisip ko lang. Sige, hindi, nung mga panahon Hindi, nung baka Shih Tzu, college ka. baka may nung panahon nung nagtateatro ka, baka meron kang paborito na pag siya yung nakita mo, medyo palagay ka, hindi ka kinakabahan masyado. Oo, parang sa kanya kahuhugot. Oo. Meron akong ganyan na parang tumatak talaga siya sa akin na sa person. Si Nico Manalo. First time namin nagka-work, tapos ganyan. Anak ni Jose Manalo. Yes, si Nico Manalo na napakahusay din. O parang minsan kakabahan ka kasi kapag i-call ka nila sa set, tapos makikita mo ang role mo ay best friend ni ganito or love team ni ganito, ganyan. Tapos sa totoong buhay, first time yung magmi-meet dun lang sa sa set. So iba yung social anxiety ko pag ganyan yung first time mo makakatrabaho. Kaya siya tumatak sa akin kasi nung nagiging magka-eksena na kami, may bitawan, may chemistry. So parang sabi ko, ang sarap umarte pag ganun, pag yung pinakikinggan ka nung tapos nagbabatuhan lang kayo, ganun yung pakiramdam. Siya, isa siya sa mga paborito. Hindi naman. Chemistry. Chemistry. Ayun. Pero ang ganda nga pag gano'n. Favorite ko siyang Anong eksena niyo yung hindi mo makakalimutan na naging fluid yung eksena dahil doon sa chemistry? Dahil sa batuhan. Tsaka anong palabas yun? Sa Net25, yung Panalo o Talo, It's You. Yung kay Maricel? Hindi, yung kay Elmo Magalona to nung time na yun. Tapos kami, pinagtambal kami, first time din namin magkatrabaho. Meron kaming mga eksena na yung kakain kami sa fishballan, tapos magsuslow mo kami bigla ng mano-mano. Ano kayo dito, pinag-pair kayo? Pinag-pair kami. Tapos first time yung wala kaming chemistry test, to lang nangyaring ganun nagkita na lang kami dun na mismo sa sa set. Tapos parang tagal ko nang kakilala to, ganun yung pakiramdam na nung nag-uusap na kami. Ang ganda, parang matagal na kayong magkakilala. Tapos ngayon, alam mo yung connection na nabuo nyo agad. Sa ano pa lang yun? Sa eksena na o sa tent pa lang? Sa tent, syempre may mga warm-up na yan, kakausapin mo, di ba? Small talk, anong kinain mo kanina, mga gano'n. Mga gano'ng tanungan. Para lang hindi lalo na kuya, pag comedy minsan di mo alam kung mabibiro mo yung ka-eksena mo. Pag, di ba? Pag first time mong ka-eksena, di mo alam kung baka mabad trip to, tapos pagdating ng tent nito, kakaltukan baka maka-apekto di ba? Oo, Kasi sa lingid sa kaalaman ng nakararami, maraming komedyante ang mataas ang ego. Siyempre, yan pag dating sa comedy, tingin nila, teritoryo nila yan At tapos, bukod dun sa sinasabi mong chemistry, meron pa silang ego na dapat ako yung nakakatawa sa eksena. So, yun ang mahirap katrabaho. Yun yung mahirap ka-work. Sino ang ganun sa'yo? Basta protektahan nyo ako. Pero meron. 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 Okay. Meron. Hindi naman talaga mawawala yung ganun. Oo, meron kasi talaga. halo-halo ang ugali Kasi kapag ganun, parang, sige, bigay mo na sa kanya. Ano mo doon, ang atake mo doon pag nakaramdam ka na kahit di mo sabihin yung pangalan. Anong instance yung na-off ka at, grabe naman to, ayaw magbigay. Oo, kasi pag ganun, hayaan mo na lang siya. Kasi ang natutunan ko naman sa ganyan, pagka lahat sila mataas, tapos ikaw yung lumevel lang, ikaw na yung stand out kasi ikaw yung naiiba. Yung ganun, parang doon mo makikita kung gaano siya kagaling bilang artista, si Donna. Kasi kaya niyo mag-adjust. 'Di ba? Kasi yung mga ganung ugali ng ng artista na hindi niya kayang o kumbaga parang hindi niya kayang maging support. Limitado yung kaya niyang gawin Pero ikaw kung kaya mong mag-support at minsan kaya mo rin mag-lead. So medyo makikita mo kung gaano siya kalawak na artista, di ba? Catch the latest episodes on YouTube, Spotify, or wherever you listen to podcasts. Dito lang sa Fast Lane with BinFast.